Ginoong kalihim ng ugnayang panlabas, salamat sa muli ninyong pagsama sa amin ngayong taon. Nung nakapanayam ko po kayo nung nakaraang taon dito mismo sa entabladong ito, marami ang nagsabi pagkatapos na hindi pa nila kayo lubos na kilala noon. Kilala po kayo bilang personalidad. Kilala po nila kayo base sa inyong reputasyon. Pero hindi po nila kayo kilala bilang isang tao o bilang isang leader. Salamat po at bumalik kayo. At higit sa lahat, salamat po sa lahat ng ginawa ninyo nitong nakaraang taon. Bilang kalihim ng ugnayang panlabas, para sa mga sumusubaybay sa mahusay na gawa ni Elliot Friedman para sa inyo. Pero pupunta na siya sa Amerika ngayon. Oo, ang mga sinusubaybayan naming gawain mo ay talagang lampas sa aming pangunawa. Kola kolokabod, maligayang pagdating. Maraming salamat. Salamat. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa Lebanon. Kaya ang Lebanon ay hindi talaga nagkaroon ng kapayapaan sa Israel, kahit na may kasaysayang ugnayan. Maaari kang magkomento tungkol dito. Sinapop ito ng Hezbollah. Nagbago na ang lahat. Ayon sa ulat, ang Israel ay naghahanap ng pagkakaunawaan sa Lebanon. Ano ang nakikita mo? Ano ang pananaw mo? Ano ang posible? Sa totoo lang, nagkaroon kami ng kasunduan sa kapayapaan sa Lebanon na nilagdaan noong 1983. Ilang sandali pagkatapos noon, si Bashir Jumayel ay pinaslang ng sinimulan namin ang mga pag-uusap na ito sa Washington DC kasama ang Lebanon. Humiling ako na makita at nakita ko ang dating kasunduan sa kapayapaan mula noong dekada 80. Medyo maganda, sa totoo lang. Kaunti lang ang kailangang baguhin. Pero ang totoo, ang problema natin ay hindi naman ang Lebanon. Ibig kong sabihin, maring may kaunti tayong hindi pagkakaunawaan sa hangganan na madaling marisolba. Ang problema ay nananatili para sa Hezbollah, para sa Lebanon at para sa Israel. Ang Hezbollah ang pangunahing hadlang para sa kinabukasan ng kalayaan at soberanya ng Lebanon at para sa seguridad ng Israel. Kaya ito ay hamon sa magkabilang panig. Karaniwan nating naririnig ang mga pahayag. Naririnig ko ang mga pahayag sa internasyonal na komunidad na nilalabag ng Israel ang soberanya ng Lebanon. Hindi ito totoo. Ang Hezbollah ay lumalabag sa soberanya ng Lebanon. Ang Iran ang lumalabag sa soberanya ng Lebanon. Nagpasya ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Lebanon na paalisin ang embahador ng Iran mula sa Beirut ilang buwan ang nakalipas. Hindi iyon nangyari. Dahil ang totoo at hindi ito sinasabi ng kadamihan, ang Lebanon ay nasa ilalim ng pananakop ng Iran. Hindi direkta, kundi sa pamamagitan ng Hezbollah pero sakop pa rin. Sa lupa ng Lebanon, may mas malakas na hukbo kaysa sa hukbo ng Lebanon at yon ay ang Hezbollah. At ito ang pangunahing problema at ang magkasanib na problema. At umasa ako na sa mga pag-uusap na muling isinasagawa ngayon sa Washington DC ay magagawa nating sa batayang yon magtayo ng isang magkatuwang na kinabukasan. Isang kasunod na tanong tungkol sa Lebanon. Kaya. Ang Israel ay tumutugon ng naayon sa mga pag-atake ng Hezbollah, pagpatay sa ating mga sundalo, at paglabag sa soberanya dito sa Israel. Kapag tumugo ng Israel, ginagawa lang ng Israel ang tungkulin nito na ipagtanggol ang kanyang mga mamamayan. Anong pananaw mo? Ano ang nararamdaman mo tungkol sa mga tao sa buong mundo? Hindi lang mula sa Estados Unidos, kundi sa buong mundo na nagsasabing wag. Una sa lahat, gusto ko lang linawin. Tinanggap namin ang kasalukuyang tigil putukan. Sinabi naming rerespetuhin namin ito, maliban kung lalabagin ng kabilang panig. Kailangan naming ipagtanggol ang sarili namin. Pero halos lahat ay hindi alam ang konteksto. Ang konteksto ay tuluyan tayong umatras mula sa Lebanon.
26 na taon na ang nakalipas noong taong 2000. Si Ehud Barak ang punong ministro noon. Umatras tayo sa Blue Line. Sa loob ng 26 na taon, inaatake tayo mula sa teritoryo ng Lebanon. Napakaraming rocket, missile at drone ang dumating mula sa Lebanon simula noong Pebrero 28 nang magsimula ang digmaan na ito. Hindi tayo ang nagsimula nun. Hezbollah ang nagpasimula nun. At kahit na sumali sila noong Oktubre 8, 2023, pagkatapos kaming atakihin ng Hamas, sumali sila. Kaya sa tingin ko, wala nang ibang bansa sa mundo na tatanggap ng mga pag-atake mula sa kalapit na teritoryo laban sa kanilang mga mamamayan. At hindi rin namin pwedeng tanggapin yon. Kung maaari lumipat tayo sa EU, isa kang napaka-aktibong kalihim ng ugnayang panlabas. Pumupunta, tumatanggap, nag-iimbita, nakikipag-ugnayan at pumupuna. Kamakailan lang, naging matindi ang iyong paninindigan laban sa isang pamahalaan ng EU at sa ilan sa kanilang mga kinatawan. Ikwento mo sa amin kung ano ang pananaw mo tungkol sa hinaharap ng ugnayan ng EU at Israel at kung bakit ganon katindi ang naging posisyon mo kamakailan. Una sa lahat, kahapon at ngayon lang ay nagkaroon tayo ng matagumpay na pagbisita mula sa isa sa mga komisyoner ng EU, si Commissioner Switzer. Siya ang komisyoner ng Mediterranean. At napakaganda, bukas, at tapat ang mga naging pag-uusap namin sa kanya. Ang desisyon na ginawa ko nung nakaraang Webes ay hindi laban sa EU. Ito ay laban sa isang partikular na komisyoner na nagsabing ang Israel ay isang estado ng apartheid. At pribado ko siyang hiniling na gumawa ng aksyon tungkol dito 1 linggo bago yon. Hindi siya tumugon. At pwede niyang sabihin, hindi ko sinabi yon. Pwede niyang sabihin, hindi ko ibig sabihin yon. Pwede niyang sabihin, tumatayo ako sa likod ng mga salitang ito. Pero sa tingin ko, kapag ganitong uri ng paratang ang ibinabato laban sa Israel, ang tanging demokrasya sa gitnang silangan, kung saan ang mga mamamayang Arabo ay may buong at pantay na karapatan. Hindi ko iniisip na ako, bilang kalihim ng ugnayang panlabas ng estadong ito, ay maaaring manahimik at umasta na parang lehitimong bagay ang sinasabi laban sa aking estado. At dahil dito, wala akong naging pagpipilian. Hindi ito isang bagay na pinili ko. Para sa akin, mas gusto ko talaga ang pag-uusap para sa tiyak, para. Noong isang panahon, nagkaroon ako ng magandang pag-uusap sa mataas na kinatawan na ito tungkol sa mga unsafe panlabas. Pero bilang isang bansa, kailangan din natin magtakda ng mga hangganan. Isa pa itong bagay na gusto kong bigyang diin. Sinabi ko ito kahapon sa pulong. Pabor tayo sa isang dialogo. Handa na tayo. Kami, sanay na kami. Kung tutuusin, nabatikusin kami. Pero, isang pag-uusap ay hindi. Na ang kabilang panig ang magtatakda ng posisyon natin sa politika, lalo na kapag may kinalaman ito sa pangunahin nating pambansang interes. Doon, kailangan nating manindigan para sa ating mga interes at ipagtanggol ang ating mga interes. At naniniwala ako na kung iyon ang magiging paraan at masasabi kong iyon nga ang naging paraan sa pulong kahapon, magkakaroon tayo ng pagkakasunduan. Interesado tayo. Sa tingin ko, hindi ito. Sa interes ng EU na hindi magkaroon ng magandang relasyon sa Israel. Wala silang mas mabuti.
na kaibigan sa rehiyong ito. Nakapareho ng kanilang mga halaga at interes. Pero, siyempre, hindi mo magagawa yan. Hindi mo magagawa yan sa pamamagitan ng pagtanggap sa posisyon ng kabilang panig. Dapat ay maganda at tapat ang pag-uusap. Pero pagdating sa atin, halimbawa, magbibigay ako ng isang halimbawa. Sinasabi nila na illegal ang mga settlement. Yan ang pananaw nila, hindi lang sila ang may ganyang opinyon. Sinasabi namin na hindi iyon totoo. At meron kaming, sa tingin ko, mga valid na legal na argumento na nagsisimula sa Balfour Declaration. Pero sa tingin ko, wala nang ibang bansa sa mundong ito na may mas matibay pa, mas maganda at dokumentadong mga ebidensya para sa karapatan nila sa kanilang lupa kaysa sa mga Hudyo. At may hindi sila pagkakasunduan tungkol dyan sa lahat ng gobyerno ng Israel mula pa noong 1967 dahil lahat ng gobyerno ng Israel mula 1967 noong kami. Pinalaya ang bahaging ito ng aming lupain at pati na rin ang aming kabisera, bahagi ng aming kabisera ay para sa karapatang ito, pangunahing karapatan naming manirahan kahit saan. At paano ito ipapatupad? Isa pa itong tanong na dapat laging isipin ng ating gobyerno, kung paano ang pinakamainam na paraan para ipatupad iyon. Pero meron tayong karapatan ito. At kahit ano pa ang gawin ng ibang mga bansa, hindi ito mababago ng kahit anong susunod na gobyerno sa Israel. At ang kasalukuyang gobyerno ay hindi eksepsyon. Salamat. Tumingin naman tayo sa Latin America. Anong nakikita mong hinaharap? At paano mo binabasa ang matagumpay na pagkakahalal ng isang pro-Israel na kandidato bilang Pangulo sa Colombia? Ang nahalal na Pangulo ng Colombia ay isang dakilang kaibigan ng Israel at ng mga Hudyo. Kilala ko siya ng personal. Nakilala ko siya mga 6 na buwan na ako nakalipas sa Buenos Aires. Magiging mabuting kaalyado rin siya ng Estados Unidos ng Amerika. Kabuuang kabaliktaran ito ng kasalukuyang Pangulo. Pero isa, kaya sigurado ako, imimbitahan ko siya sa Jerusalem na pumunta kahit bago pa ang kanyang inaugurasyon na gaganapin sa ika-7 ng Agosto. At umaasa akong pupunta siya sa Israel kahit bago pa ang kanyang inaugurasyon. At sigurado akong tayo ay nasa harap ng ang pinakamagandang panahon ng relasyon natin sa Colombia. Pero mas nakakaengganyo pa ang buong larawan kapag nakita mo ang nangyari sa eleksyon sa Peru, Honduras, Chile at Bolivia. Tungkol lang ito sa nakaraang taon. Pati na rin ang parliamentaryong eleksyon sa Argentina. Ibig kong sabihin, ang pagbabago ay papunta sa tamang direksyon. At tinukoy ko ang taong ito, 2026 para sa aking ministeryo bilang taon ng Latin America. At mag-i-invest kami ng marami. Nagsisimula na kami sa paggawa niyan, pero mag-i-invest pa kami ng mas malaki para mapalakas ang aming ugnayan. At ginagawa na namin ito. Na may parehong interes tulad ng ating mga kaibigang Amerikano, na para sa kanila ang kanlurang hemispero ay mahalaga sa kanilang doktrinang pambansang seguridad. At para sa atin, maaari itong maging isang napakapalakaibigang kontinente at naniniwala akong mangyayari ito sa mga susunod na taon. Ginoong kalihim ng ugnayang panlabas. Dapat kang papurihan sa pagtindig laban sa paninira sa Israel, sa pagprotekta sa kanyang mabuting pangalan sa buong mundo, at sa hindi pagtitiis ng paninirang puri. Sa isang banda,
Naniniwala ka ba na ang dahilan kung bakit pinakikinggan ka ay dahil ikaw ay nakikipag-ugnayan din sa mga pamahalaan sa buong mundo? Tinatanggap sila sa Jerusalem, nakipagkita sa kanila ng personal, bumibisita sa kanila, at maging sa pagbubukas ng mga embahada at konsulado. Sa ganitong larangan, kailangan mong maging maagap. Maaari kong ilaan ang lahat ng oras ko sa pagharang ng mga inisyatiba laban sa Israel na siyang madalas kong ginagawa. Pero kailangan mong makita kung paano ka umuusad sa ilang aspeto kahit sa pinakamahirap na panahon. Kung kukunin ko dalawa sa mga nabanggit mo, noong pumasok ako sa ministeryo, 5 lang ang embahada sa Jerusalem. Ngayon, 8 na. Ilang buwan na lang ang natitira sa akin, pero ang layunin ko ay gawing 10, dublihin ang bilang ng mga embahada sa Jerusalem bago matapos ang termino ko. At alam ko na kung ano ang susunod na 2 bansa. Panggalawa, para makarating sa mas maraming lugar. Nagbukas na ako ng 4 na bagong embahada sa Moldova, Estonia, Zambia at Fiji. Bubuksan ang susunod na embahada sa Slovenia sa loob ng 2 buwan. Kaya kahit sa ganitong mahirap na panahon, pinalalawak pa rin natin ang ating abot at koneksyon. At marami tayong mga bansa. Kailangan kong pumili dahil maraming bansang gusto magbukas ang Israel ng embahada sa kanila. At kailangan kong, alam mo naman, bawat gobyerno ay alam na laging limitado ang mga resources. Kailangan mong pumili. Pero may mga kandidato ako at may magagandang bansa tayong pwedeng makatrabaho. At kahit sa napakahirap na panahong ito, umuusad pa rin tayo sa maraming larangan. Ginoong kalihim ng ugnayang panlabas, salamat sa iyong serbisyo at pamumuno. Salamat sa iyong pagsama sa amin. Gino, ito po ay isang karangalan para sa akin na maglingkod sa aking bansa sa mga hamong panahong ito.